Ang liblib na baryo sa baybayin ng isla ng Kabalian sa silangan ng Samar, may isang mangingisda na kilala sa pangalang Lando. Mahirap lamang siya, naninirahan sa isang kubo sa gilid ng bangin, tanaw ang malawak at bughaw na dagat. Araw-araw ay kasama niya ang kanyang bangkang gawa pa ng kanyang yumaong ama, pilay sa layag, may mga tagpi sa gilid at may pangalan sa gilid na Maria Elena, pangalan ng kanyang inang namatay sa panganganak sa kanya. Si Lando ay tahimik, may kabutihang loob at mapagpakumbaba, ngunit dahil sa kanyang simpleng pamumuhay at payak na hitsura, maitim sa araw, payat, laging nakayuko at mahiyain, madalas siyang pagtawanan ng mga taga-baryo, lalo na ng mga kabataan at matatanda sa pamilihang bayan. Ay naku, si Lando, hindi na yata nagka-girlfriend kahit kailan. Pati isda ayaw sa kanya. Hiyaw ng isang tindera habang nagbebenta ng tuyo. Laging talunan sa paligsahan ng huli, baka malas yan sa dagat. Dagdag pa ng isang matandang mangingisda. Si Lando, bagamat nasasaktan, ay tinitiis ang lahat. Hindi siya marunong magalit. Ang totoo, araw-araw siyang nananalangin sa dagat, humihingi ng konting swerte para lang makatawid sa araw-araw na gutom. Ngunit tila bingi ang langit, sapagkat ang kanyang huli ay laging kakaunti at minsan pa'y wala. Ngunit sa kabila ng lahat, may malalim siyang pangarap, makabili ng bagong bangka, makapagtayo ng maayos na tahanan at makahanap ng babaeng mamahalin siya sa kabila ng kanyang estado. Noong gabi ng ika-21 ng Oktubre, isang napakalakas na bagyo ang dumaan sa kanilang bayan. Ang buong baryo ay nilamon ng malalakas na alon, hangin at kidlat. Lumindol pa at nagsiyalisan ang mga isda sa dagat. Tila ba may nagalit sa kalikasan. Habang ang mga taga-baryo ay nagkukulong sa kanilang bahay, si Lando naman ay nasa kanyang kubo, yakap ang lumang rosaryo ng kanyang ina. Biglang nagliyab ang langit sa isang matalim na kidlat at kasabay niyon ay ang isang malalim na huni sa dagat. Hindi karaniwang huni, kundi tila sigaw ng babaeng nasasaktan. Tumayo si Lando at sumilip sa bintana. Wala siyang nakita kundi dilim at hangin. Ngunit narinig niyang muli ang sigaw na parang halong awit at iyak. "Tulungan mo ako." Tila pabulong pero malinaw. Nilabanan ni Lando ang takot. Binalutan niya ng plastik ang kanyang katawan at isinabit ang lampara. Hindi alintana ang malakas na ulan, bumaba siya ng bangin patungo sa dalampasigan. At doon niya nakita isang nilalang na hindi niya inaakalang totoo. Nakasalampak sa isang batong sumisingaw sa gitna ng malalakas na alon, may isang babae. Ngunit hindi ito basta babae. May buhok na umaabot hanggang baywang, kulay pilak at sumasayaw sa hangin. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, subalit sa ibaba ng baywang ay isang makintab na buntot ng isda ang pumapalit sa mga paa. Isang sirena. Namumugto ang mga mata ng nilalang at may sugat sa kanyang kaliwang braso. Dumurugo ito ng kakaibang kulay, tila bughaw na kumikislap sa dilim, at ang kanyang hininga ay paputol-putol. "Tulungan mo ako, Lando." Nanginig si Lando sa takot at pagtataka. Paano niya nalaman ang kanyang pangalan? Hindi ako nananaginip? Ikaw ay sirena?" Tanong niya habang nilalapitan ng nilalang. Tumango ito. At kahit halata ang sakit sa kanyang katawan, nagawa nitong ngumiti ng marahan. "Ako'y si Amara, anak ng dagat, isang engkantadang nakatali sa sumpa." Biglang lumakas ang alon at muntik nang tangayin si Lando. Ngunit tumayo siya sa gitna ng daluyong, tinanggal ang kanyang damit at ginamit iyon upang balutan ng sugat ni Amara. Dinala niya ang sirena sa kanyang bangka, kahit pa halos masira ito sa lakas ng hampas ng hangin. Buong lakas niyang itinaob ang kanyang katawan upang protektahan si Amara. Sa gitna ng dilim, ng ulan at ng matinding bagyo, pinrotektahan ni Lando ang nilalang
na hindi niya lubos maisip na totoo. Nang magising si Lando kinabukasan, wala na ang bagyo. Wala na rin si Amara sa kanyang tabi. Akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nang lumabas siya, may nakita siyang kakaiba sa dagat. Libo-libong isda ang naglalangguyan malapit sa dalampasigan. Parang hinihintay siya. Pagbaba niya sa kanyang lumang bangka upang mangisda, napuno agad ito sa loob lang ng 1 oras. Mga isdang bihira at mahal, maya-maya, lapu-lapu, at maging mga pulang hipon. At nang umuwi siya sa pamilihan, ang mga dating nanlalait sa kanya ay napanganga. Naging instant milyonaryo si Lando sa araw na iyon. Ngunit sa halip na ipagyabang ito, tahimik siyang umuwi at tiningnan ang dagat habang ang araw ay unti-unting lumulubog. "Salamat, Amara," bulong niya. Ngunit sa likod ng kanyang tainga, may narinig siyang awit. Isang huni ng sirena, palihim, malambing, at puno ng hiwaga. Makalipas ang ilang araw matapos ang bagyo, tila nagbago ang mundo para kay Lando. Hindi lamang dumami ang huli niyang isda araw-araw, kundi pati mga banyagang negosyante ay nagsimulang magpunta sa kanilang baryo. Nabalitaan nila ang bihirang mga lamang dagat na nakikita sa mga palad ni Lando. Mga isdang dati hindi nahuhuli sa kanilang dagat, ngayon ay tila kusa nang nagpupunta sa kanyang bangka. Dahil dito, napilitan ang mga dati niyang nangungutya na lumapit sa kanya. "Lando, baka pwede mo akong turuan, ha?" Ani Mang Indo, ang pinakamatandang mangingisda na dati palaging pinagtatawanan ang kanyang bangka. "Kung ano man ang agimat mo, baka naman pwedeng makihati," pabirong sabi ng isa pang mangangalakal. Ngunit hindi si Lando ang tipong mapagmataas. Sa halip na gumanti, tinuruan niya ang ilan sa kanila ng mas magaan at mabisang paraan ng paghuli at ibinahagi rin ang bahagi ng kanyang biyaya. Pero sa puso't isipan niya, alam niya ang totoo. Hindi siya basta sinuwerte. May nangyaring mas malalim noong gabing dumating si Amara. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa kanyang kubo, may narinig na naman siyang huni. Malambing ngunit malungkot. "Lando! Lando!" Tumayo siya agad at tumakbo papuntang dagat. Ngunit wala siyang nakita. Tahimik ang karagatan at ang buwan ay bilog na bilog. Sinisinagan ang tubig na tila salamin. "Amara, ikaw ba yan?" Sigaw niya. Mula sa ilalim ng tubig, may marahang umahon. Ang isang pamilyar na anyo ng babae na may pilak na buhok at matang kumikislap sa liwanag ng buwan. "Ako ito, Lando. Si Amara." Ngunit ngayon, ang kanyang muka ay tila payapa at mas masigla. Ang sugat sa kanyang braso ay naghilom na, ngunit may bakas pa rin ng pilat. Lumapit siya sa bangka ni Lando at doon sila nag-usap. "Lando, ikaw ang kauna-unahang tao tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit," ani Amara habang tumitingin sa malayo. "Karamihan sa mga tao ay takot sa katulad ko, o di kaya'y gustong gamitin ako para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit ikaw ay totoo." Umiling si Lando, halos hindi makapagsalita. "Wala naman akong ginawang espesyal. Tao lang ako." Ngunit ngumiti si Amara at bumulong. "Hindi ka lang basta tao, Lando. Ikaw ay pinili." Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na sisidlang yari sa kabibe. Iniabot niya ito kay Lando. "Ito ang butil ng dagat. Sa araw na hawakan mo ito habang may malinis kang intensyon, ang kalikasan ay makikinig sa'yo." "Pero," huminto si Amara, "may kabayaran ito." Kinabahan si Lando. "Anong kabayaran?" Tumitig si Amara sa kanyang mga mata.
Ang sumpa ng aking lahi, kung sino mang tutulong sa amin ng taos puso, ay kakabit sa aming mundo. At kapag dumating ang araw na ako'y kinailangan muli, hindi ka na maaaring tumanggi. Napayuko si Lando. Sa likod ng biyayang kanyang tinatamasa ay may kapalit na tila hindi niya nauunawaan pa ng buo. Handa akong tumulong sa iyo kahit kailan, Amara. Hindi dahil sa kapalit, kundi dahil gusto kong tulungan ka. Tumulo ang luha sa mata ng sirena. Hindi niya akalaing may isang taong tulad ni Lando sa mundo ng tao. Kung ganoon, handa ka na sa lihim. Dumampi si Amara sa balikat ni Lando at hinila siya patungo sa tubig. Sa unay ayaw niyang sumama, ngunit may kakaibang lakas ang dinala ni Amara sa kanya. Nakahinga siya sa ilalim ng tubig. At doon niya nakita ang isang mundo sa ilalim ng dagat, ang lumang kaharian ng Alonara. Mga dambuhalang kabibe, perlas na singlaki ng kamao, mga nilalang na kalahating tao, kalahating isda, at mga tanim na umiilaw sa dilim. Ito ang tahanan ko, Lando. Dito ako isinilang, dito ko rin nais magtapos ng aking sumpa. Lumuhod sa harapan niya si Amara. Ngunit ang aming kaharian ay nababahiran ng kasakiman ng mga tao. May isa sa aming lahi ang nagtaksil, isang sirenong nagturo sa mga tao kung paano kami bihagin at gawing alipin. At ngayon, kailangan ko ng kakampi. Napatingin si Lando sa paligid. Ang kagandahan ng lugar ay may bahid ng kalungkutan. Parang may panganib na nakatago sa anino ng perlas. At sa unang pagkakataon, tumibok ang puso ni Lando, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa isang misyon na hindi niya inaasahang magiging bahagi siya. Lando, tutulungan mo ba akong iligtas ang mundo ng dagat? Tahimik. Malamig ang tubig. Ngunit matatag ang sagot ni Lando. Oo, Amara. Pangako. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabagong hindi lamang sa buhay ni Lando, kundi sa buong ugnayan ng tao at ng kalikasan. Matapos tanggapin ni Lando ang kanyang pangako kay Amara, tuluyan na siyang naging bahagi ng isang lihim na mas matanda pa kaysa sa alinmang alamat ng kanilang isla. Ang digmaan sa pagitan ng mabubuting nilalang ng dagat at ng isang sirenong pinamumunuan ng kasakiman, galit at itim na salamangka. Ang pangalang bumulong sa alon ay Zadriel. Ayon kay Amara, si Zadriel ay dating tagapagbantay ng perlas ng diwa, isang makapangyarihang mutya na may kakayahang makipag-usap sa kalikasan, kontrolin ang agos ng dagat at panatilihin ang balanse ng mundong ilalim. Ngunit nasira si Zadriel sa kanyang pagkaingkit. Habang ang mga sirena ay namumuhay sa kapayapaan, si Zadriel ay naghahangad ng kapangyarihan at nais niyang gamitin ang mutya upang makatawid sa mundo ng tao at maging pinuno roon. Nang minsang lumitaw siya sa ibabaw ng dagat at masaksihan ang kasakiman ng tao, lalo siyang nahumaling sa ideya ng paghahari. Nakipagkasundo siya sa mga manghuhuli ng sirena. Ibinenta niya ang kanyang mga kabaro kapalit ng ginto at armas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lando ang galit sa mata ni Amara. At dahil ako ang bantay ng kaharian ng Alonara, ako ang nagtakda ng kanyang pagpapatapon sa madilim na kailaliman sa tinatawag naming basurang dagat. Ang lugar kung saan ibinabaon ng kalikasan ang lahat ng kasinungalingan at kasamaan. Ngunit, hindi siya nawala. Bumalik siya. Mas malakas. Mas madilim. Nagpatuloy si Amara. At ngayon, nakikita ko na ang mga palatandaan. Ang alon ay nagugulo. Ang mga isda ay naglalaho. Ang lupa ay naglalabas ng langis. At ang pinakamasama, may mga sirena nang nawawala. Sa gitna ng kaharian ng Alonara,
tinawag ni Amara ang 4 na matatandang tagapayo. Mga nilalang na mahigit 1,000 taon na ang tanda, may buntot ng kabibe at mga matang tila salamin. Ito ang taong tumulong sa akin sa ibabaw. Siya ang pinili ng kalikasan. Siya ang magiging tulay ng tao at ng dagat. Tumutol ang isa sa matatanda, sila Kanilon. Isang tao? Hindi ba't sila rin ang dahilan ng pagkawasak ng mga korales? Ng pagkawala ng ating mga perlas? Ngunit lumapit si Lando. Tahimik siyang yumuko at iniabot ang sisidlang kabibe na ibinigay sa kanya ni Amara. Hindi ko alam ang lahat, pero handa akong mamatay para sa mundong ito. Dahil ito rin ang mundong kumalinga sa akin. Sa panahong lahat ng tao sa paligid ko ay nanghusga. Napangiti si Amara. Iyan ang dahilan kung bakit siya pinili. Mula sa likod ng bulwagan, may nilalabas na sinaunang armas. Isang sibatyang yari sa buto ng matandang balyena, balot sa ugat ng makapangyarihang damong dagat. Ibinigay ito kay Lando. Simula ngayon, ikaw ay magiging tagapagtanggol ng balanse. Pagbalik nila sa ibabaw, tahimik ang karagatan, ngunit may kakaiba sa paligid. Ang tubig ay tila may halong langis, may amoy na masangsang, at sa may pampang, may nakasulat sa buhangin gamit ang itim na lumot. Isang hakbang pa at lulubog ang iyong mundo. Nanginig si Lando. Ang kanyang kubo ay binaha at ang mga isdang dati kanyang kayamanan ay nagsilabasan mula sa lambat. Patay na. Nagsimula na siya, Amara. Tumango si Amara. At wala na tayong oras. Kinabukasan, nagimbal ang buong baryo. Ang ilan sa mga mangingisda ay hindi na bumalik mula sa laot. May bangkang palutang-lutang, puno ng dugo. At ang mga nawawalang katawan, tila kinain ng malalaking pating ngunit walang bakas ng kagat. Sa halip, parang hiniwa ng matalas na espada. Aswang ito, sigaw ng isang matanda. O baka naman, sirena. Hinala ng isa pang takot na nanay. Napatingin silang lahat kay Lando. Ngayoy may respeto na sa kanya, ngunit unti-unting bumabalik ang kanilang takot. Hindi kaya ikaw ang nagdala ng malas, Lando? Tumayo si Lando at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng buong lakas. Hindi ako ang kalaban ninyo. May darating na panganib, hindi lang sa dagat, kundi pati sa atin. At kailangan ko kayong maniwala. Dahil kung hindi, isa-isa tayong maglalaho. Tahimik ang lahat. Ngunit sa kanilang katahimikan, may isa lamang nilalang na sumasabay sa agos ng alon, ang mga anino sa ilalim ng tubig. At mula sa kailaliman, muling lumutang ang isang nilalang na may buntot na itim, mata na pula, at ngiting may halong poot. Si Zadriel. Mula nang muling lumitaw si Zadriel sa ibabaw ng dagat, naramdaman na ni Lando ang bigat ng kanyang panata. Hindi na ito basta kwento ng kabutihan at kabayaran. Isa na itong digmaan. Hindi lang sa pagitan ng mga sirena, kundi pati na rin ng mga tao. Mga taong hindi batid na may halimaw ng unti-unting pumapalit sa agos ng kanilang katahimikan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang dumalas ang mga pagkawala. 3 mangingisda ang hindi na nakabalik. May isang bata sa dalampasigan ang nakita ng kanyang ina na parang sinisilo ng mga itim na buhok sa tubig. At ang karagatan, tila nabubulok. Ang dating asul, ngayoy kulay abong may bahid ng itim. Si Lando, sa tulong ni Amara, ay lihim na naghahanda. Tuwing gabi, binibisita siya ni Amara sa tabi ng bangin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinasanay siya kung paano gamitin ang sibatyang galing sa buto ng balyena. Sa bawat galaw, bawat suntok sa tubig, natututo siyang makiramdam, hindi lang sa pisikal, kundi sa enerhiya ng dagat. Napagtanto niya, ang karagatan ay may puso rin at ito'y nasasaktan. Ngunit kahit pa nagsasanay siya, ang tanong ay nananatili.
Paano tatalunin ang nilalang na hindi sumusunod sa batas ng tao at lalong hindi sumusunod sa batas ng kalikasan? Ika-4 na araw matapos muling lumitaw si Zadriel sa gitna ng gabi habang ang karamihan ay natutulog, isang malakas na alon ang biglang sumalpok sa dalampasigan. Isang alon na tila hindi likha ng bagyo kundi ng puwersa na may hangaring sumira. Boom! Tumilapon ang mga bangka. Nawasak ang mga kubo sa gilid ng dagat. Ang tubig ay tila nabuhay. Gumagapang papasok sa baryo, dinadala ang mga aninong hindi tao. May mga nilalang na sumampa mula sa tubig. Itim ang balat, may buntot na parang sa sirena ngunit mahabang kuko at mata na pula. Hindi na ito mga sirena. Hindi rin sila tao. Sila'y nilalang na ginawang alipin ni Zadriel. Iligtas ang mga bata, itago ang matatanda. Sigaw ni Kapitan Temyong habang pilit na isinasara ang pinto ng kanilang munting kapilya. Ngunit ang mga anino ay mabilis. Isa sa kanila ay tumalon sa bubong, sinira ang kawayan at sinungkit ang isang babae palabas. May humahatak sa akin. Hindi ko sila makita. Nagulo ang lahat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang liwanag sa pampang. Si Lando, suot ang kanyang itim na panglamig, dala ang sibat ng balyena, at nasa likuran niya si Amara. Tumigil kayo, sigaw niya. Napatingin ang mga nilalang. Tila napaso ang ilan nang makita si Amara. Traidor, sigaw ng isa. Anak ng dagat na kumampi sa tao. Ngunit sumigaw si Amara, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ako traidor, kayo ang tumalikod sa kalikasan. Kayong mga nilikha ni Zadriel, produkto ng kasinungalingan at kasakiman. Sa isang iglap, inihagis ni Lando ang kanyang sibat. Tumama ito sa dibdib ng isa sa mga nilalang na agad sumambulat sa abo at itim na usok. Nang makita ito ng iba, bigla silang umatras. Ang sibat ng balyena, sigaw ng isa siyang tagapagtanggol. Biglang umahon mula sa tubig ang isang mas malaki, mas mabagsik na nilalang. Sa bawat galaw nito ay lumulubog ang mga bato sa dalampasigan. Tama na ang laro, Lando. Ako na ang kaharapin mo. Si Zadriel. Kalahating tao, kalahating anino. Ang kanyang buntot ay parang gawa sa pusod ng alon at ang kanyang mga mata ay apoy sa ilalim ng dagat. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Hindi ka dapat sumama sa amin, Amara. Ngunit dahil pinili mo ang taong iyan, mamamatay kayo pareho. Tumalon si Lando sa gitna ng tubig. Hinampas niya ang alon gamit ang sibat at ang dagat ay nahati. Isang pambihirang tanawin, tila kinikilala siya ng karagatan. Kung gusto mong sirain ang baryong ito, Zadriel, dadaan ka muna sa akin. Ngunit tumawa si Zadriel. Isang tao ang magtatanggol sa kaharian? Isang abang mangingisda? Tama ka, Zadriel. Isa lang akong mangingisdang pinagtawanan. Pero ako rin ang taong niyakap ng dagat at handang mamatay para dito. Nagtagpo ang kanilang mga sandata, sibat laban sa itim na trident ni Zadriel. Umalon ang tubig, nanginig ang lupa at sumabog ang kidlat sa kalangitan. Sa gitna ng labanan, hinawakan ni Amara ang balikat ni Lando. May isa pa tayong pag-asa. Kailangan nating puntahan ang basurang dagat. Nandoon ang mutyang ninakaw ni Zadriel. Kung makuha natin iyon, maaari nating tapusin ang sumpa. Paano tayo pupunta roon? Sa tulong ng kalikasan. Hinawakan ni Amara ang tubig at biglang bumuka ito sa gitna. Lumitaw ang isang daan, isang madilim at makipot na lagusan patungo sa kailaliman ng dagat. Halika, Lando, oras na para simulan ang ating paglalakbay. Habang nasa likod nila ang mga taong nagsisimula ng maniwala at sa harap nila ang dilim ng kailaliman, tumibok ang puso ni Lando.
Ito na ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Hindi bilang isang mangingisdang kinukutya, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kalikasan. Bago tuluyang magdilim ang langit, sumama si Lando kay Amara pababa sa isang lagusang hindi kayang maarok ng liwanag ng buwan. Ang kanilang daan ay tila isang pukis ng kadiliman sa ilalim ng dagat. Isang sanga ng tubig na nabubuhay sa bulong ng kasalanan at kabiguan. Tahimik si Amara habang umahon mula sa likod ng alon at sa isang dampi ng kanyang palad sa tubig, bumuka ang dagat sa gitna, parang tinapay na hinati ng mahiwagang puwersa. Ito ang lagusan patungong basurang dagat, mahinang wika ni Amara. Hindi ito basta lugar ng basura. Ito ay libingan ng mga kaluluwa, mga bagay at nilalang na itinakwil ng kalikasan. Nagigting ang loob ni Lando. Hinigpitan niya ang hawak sa sibat habang nilalakbay ang tubig na parang isang maze sa ilalim ng mundo. Ang mga isdang nakikita nila ay may dalawang ulo, may mga korales na kumikilos na parang daliri, at may mga aninong sumusunod sa kanila mula sa dilim. Walang buhay dito, pero may mga matang nakatingin. Bulong ni Lando. Hindi mata, alaala, sagot ni Amara. Bawat sulok ng basurang dagat ay may kasalanang nakabaon. At nandoon, sa pinakapusod, ang mutya ng diwa. Pagdating nila sa pusod ng lagusan, tumambad sa kanila ang isang lungsod na tila itinayo mula sa bangungot, ang kaharian ni Zadriel. May mga tore gawa sa pating na buto, mga palasyong nakapatong sa kalansay ng dambuhalang pusit at ilog na may dumadaloy na itim na langis. Ang mga isda ay hindi lumalangoy, nakalutang sa ere, parang mga ibong bangkay. Sa gitna ng lungsod ay naroroon ang tore ng kalungkutan, kung saan ikinulong ni Zadriel ang mutya ng diwa, ang pinagmumulan ng balanse sa pagitan ng kalikasan at espiritu. Naroon siya, sambit ni Amara habang itinuro ang tore. Kung makukuha natin ang mutya, maaari nating tapusin ang kanyang sumpa. Ngunit may mga bantay ang tore, mga nilalang na mukhang sirena pero wala ng anyong tao, puro puot. Itim ang balat, puti ang mata, at ang buntot ay parang palakol na hiniwa sa laman. Hindi natin sila kayang harapin ng harapan, bulong ni Lando. Kailangan natin ng paraan para makalusot. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang pamilyar na tinig ang narinig nila. Malalim, malamig, parang yelong binasag sa tubig. Akala niyo makakalusot kayo? Sa tuktok ng tore ay lumitaw si Zadriel. Sa kanyang ulo ay may koronang gawa sa matutulis na perlas at sa kanyang kamay ay isang trident na may umiikot na usok, ang trident ng kalilimliman. Amara, nagbabalik ka sa lugar kung saan ka nagkulang. At ikaw, Lando, mangingisda sa itaas, ngayon ay sumusubok makialam sa ilalim. Hindi ba't ang akala mo pantay-pantay ang lahat? Wala sa iyo ang kapangyarihan para baguhin ang mundo. Lumapit si Lando, itinapat ang sibat sa kanya. Hindi ko kailangang maging makapangyarihan, kailangan lang ng tapang at pagmamahal. Tumawa si Zadriel. Pagmamahal? Sa ilalim ng dagat? Iyan ang kahinaan ninyo? At sa isang kumpas ng kanyang trident, ginising niya ang mga nilalang sa paligid. Daan-daan itim na sirena ang lumitaw mula sa likod ng mga guho. Tila hukbo ng bangungot. Amara, kunin mo ang mutya. Ako na ang bahala rito. Sigaw ni Lando. Pero, go! Sumabak si Lando sa digmaan na walang pag-aalinlangan. Tumama ang kanyang sibat sa isa, dalawa, tatlong halimaw. Isa-isang naglaho ang mga nilalang sa pagdampi ng sibat na yari sa buto ng balyena. Ang dagat ay naging larangan ng digmaan. Sa bawat hampas, ang alon ay umiikot, tumutugon sa galaw ni Lando. Si Amara naman ay lumipad patungo sa tore. Ginamit ang kanyang awitin
upang buwagin ang itim na tanikala ng mutya. Bumalik ka, liwanag ng tubig. Buksan mo ang daan ng kaluluwa. Mutya ng diwa, duminig ka. Unti-unting nagliwanag ang tore. Ang mutya ay kumikislap. Ngunit sa huling sandali, isang sibat ng itim na enerhiya ang tumama sa katawan ni Amara. Napahawak siya sa balikat, duguan. Amara, sigaw ni Lando. Ngunit sa kabila ng sugat, hinawakan pa rin ni Amara ang mutya. Dumilat ang kanyang mata, puno ng luha, ngunit matatag. Hindi ko hahayaang mamatay ang mundo ko. Sa sandali iyon, sa gitna ng sakit at panganib, hinawakan ni Amara ang mutya ng diwa ng buong puso. Biglang pumutok ang liwanag. Sumambulat ito sa buong lungsod. Isa-isang nagliyab ang mga halimaw, naglaho sa alab ng liwanag. Ang trident ni Zadriel ay nabasag. Ang korona ay natunaw. Si Zadriel ay napasigaw habang unti-unting sinisipsip ng liwanag ang kanyang katawan. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ako tapos. Ngunit ang mutya ay nagbigay hatol. Ang kalikasan ay hindi nakakalimot at ang kalikasan ay gumaganti. Sa huling iglap, sumabog ang tore. Ang basurang dagat ay yumanik at ang lahat ng kasamaan ay nilamon ng liwanag. Nagkamalay si Lando sa gitna ng dalampasigan. Kasama si Amara. Buhay, ngunit mahina. Sa kanyang kamay ay naroon pa rin ang mutya. Ngunit wala na ang marka nito sa kanyang katawan. Muling bumalik ang kulay asul sa dagat. Malinis na ang tubig. Malaya na ang alon. Lumapit ang mga tao ng baryo. Walang tanong, walang pagdududa. Lumuhod sila sa harap ni Lando at ni Amara. Salamat sa pagliligtas sa amin. Ngumiti si Lando, pagod ngunit buo. Hindi ako ang dapat pasalamatan, kundi ang kalikasan at ang isang sirenang naniwalang kaya pang maging mabuti ang tao. Kinabukasan matapos ang nakapangingilabot na digmaan sa ilalim ng dagat, unti-unting bumalik ang liwanag sa buhay ni Lando at ng kanyang baryo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang tubig dagat ay muling naging malinaw, kumikinang sa sinag ng araw at puno ng maliliit na isda na tila nagdiriwang ng kalayaan. Ang mga bangka ay hindi na palutang-lutang na walang direksyon. Ang alon ay muling naging mapaglaro, hindi mapaminsala. Sa tabi ng dalampasigan, nakita si Amara. Nakaupo sa isang batong hugis trono, nakasuot ng balabal na yari sa sinulid ng pilak na damong dagat. Ngunit may kakaiba sa kanya ngayon. Amara, iba ang anyo mo, bulong ni Lando. Tumango si Amara at saka tumayo. Sa kanyang katawan ay unti-unting naglalaho ang buntot ng sirena. Ang dating kaliskis ay napalitan ng balat na tila likas sa isang tao. Sa ilalim ng kanyang mga paa, lumitaw ang paa, hugis tao, ngunit ang talampakan ay may markang hugis alon. Bilang gantimpala ng kalikasan sa iyong katapatan at bilang pagtanggap sa akin ng daigdig ng tao, binigyan ako ng mutya ng bagong anyo. Paliwanag niya. Isa na akong nilalang na may kakayahang lumakad sa lupa at lumangoy sa dagat. Ako na ngayon ang magiging tulay ng dalawang mundo. Hindi makapaniwala si Lando. Hinawakan niya ang kamay ni Amara at ang dating malamig nitong palad ay ngayon ay may init. Tulad ng tao ngunit may tibok na mas malalim kaysa karaniwan. Sa sumunod na mga linggo, marami ang nagbago sa baryo. Ang mga coral reef na dati patay ay muling nabuhay. Ang mga isda ay bumalik at mas marami pa sa dati. Ang mga halaman sa tabing dagat ay nagsimulang mamulaklak kahit hindi pa panahon ng pamumulaklak. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay si Lando. Hindi na siya tinatawag na mangmang o luko-luko.
Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng alon. Ang kanyang kubo ay ginawang santuaryo, kung saan ang mga tao'y dumadalaw upang humingi ng payo, tulong at gabay. Ang mutya ng diwa ay isinama ni Amara at Lando sa gitna ng baryo, nakalagay sa isang dambanang yari sa kabibe at pilak na bato. Mula rito, isang ilaw ang palaging bumabalot sa buong lugar tuwing gabi. Liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. Maging ang mga mangingisda na dating naiinggit kay Lando ay natutong magpasalamat. Tinuruan sila ni Lando kung paano mangisda ng may respeto sa kalikasan, walang labis, walang kulang. Sa tulong ni Amara, pinangalagaan nila ang dagat bilang isang buhay na nilalang, hindi lamang bilang pinagmumulan ng pagkain. Isang gabi, habang natutulog si Lando, muling nanaginip siya. Nasa gitna siya ng dagat, nakalutang, at sa itaas niya ay ang buwan, malaki, maliwanag at nakatingin sa kanya. Mula sa kailaliman, may lumitaw na isang matandang nilalang. Tila isang diwata ng tubig, may buhok na parang alon at mga mata na parang perlas. Lando, ang kalikasan ay hindi lamang nagbibigay gantimpala. Isa rin itong paalala. Paalaalang anuman ang mabuting ginawa ngayon, maaaring mawala kung kalimutan ng tao ang kanyang pinagmulan. Ang mutya ay ligtas na, ngunit ang balanse ay kailangang bantayan. Pagkagising ni Lando, naalala niya ang bawat salita ng diwata. Alam niyang kahit tapos na ang laban kay Zadriel, hindi pa tapos ang laban sa loob ng puso ng bawat tao. Ilang buwan ang lumipas. Ang baryo ay naging tahanan ng mga dayuhang nais matuto sa ugnayan ng tao at kalikasan. Ang mga kabataan ay tinuturuan kung paano igalang ang dagat. Ang bawat pamilya ay may araw ng alon at dasal, isang selebrasyong inialay sa kalikasan. Si Amara, sa kanyang bagong anyo, ay naging tagapagturo ng karagatan. Tinuturuan niya ang mga bata kung paanong maririnig ang bulong ng tubig at paanong maging tagapagbantay ng kalikasan. At si Lando? Hindi siya naging mayaman. Hindi rin siya lumayo sa baryo. Ngunit sa puso ng lahat, siya ang bayani na hindi humingi ng palakpak, ang mangingisdang minahal ng kalikasan at ang taong tinanggap ng dagat. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa bangka, lumapit si Amara. May dalang nilagang mais at isang simpleng alak na gawa sa buko. "Pagod ka na naman, mahal ko?" "Hindi, tahimik lang ang gabi, parang nagpapasalamat." Nagkatinginan sila, at sa pagitan ng halakhakan ng alon at hagik-hik ng hangin, alam nilang ang tunay na kayamanan sa mundo ay hindi yaman o kapangyarihan, kundi ang pakikipagkaisa sa kalikasang matagal ng nananahimik. Lumipas ang 6 na buwan mula nang muling sumigla ang dagat at ang baryo. Sa paningin ng marami, ang lahat ay bumalik sa dating katahimikan. Ang mga bata ay malayang nakakapaglaro sa dalampasigan. Ang mga mangingisda ay laging may huling biyaya at ang mga tanim sa palibot ng baryo ay tila hindi na natutuyo. Subalit sa likod ng katahimikang ito, si Lando ay nakararamdam ng kakaibang bigat. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang kubo, nagising siya sa isang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang bundok na puno ng abo at mula rito'y umahon ng isang nilalang na tila apoy sa anyo ng tao. Sa paligid nito'y nagsisigawan ang mga hayop at ang mga punong kahoy ay natutuyo habang ito'y lumalakad. Kalikasan ay unti-unting muling sinasaktan. Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ngayon sa kabundukan naman ito bumabangon. Kinabukasan, dumating sa baryo si Mang Doro, isang matandang magsasaka mula sa kabilang gilid ng kabundukan. Pagkarating niya, ang kanyang damit ay puno ng putik at abo at ang kanyang muka ay parang hindi na natutulog sa ilang araw. "Lando, may nakita ako. Sa bundok ng Banog, may mga nilalang. Hindi ko maipaliwanag. Parang mga anino, pero nasusunog ang bawat madaanan nila.
at may tinig silang hindi tulad ng tao. Akala ko panaginip lang, pero nagising akong tuyot na ang aming ilog. Ang mga tanim, lahat patay. Nagtawanan ang ilan sa baryo, ngunit si Lando ay hindi natawa. Sa halip, nakaramdam siya ng matinding pagkahindik. Ang apoy sa panaginip ko. Totoo. Tumayo si Lando at lumapit kay Mang Doro. Anong anyo nila? Parang tao pero gawa sa usok, at sa gitna nila may isa, mas malaki. Ang mata niya parang uling na may apoy sa loob, at tinatawag nila ito. Tumigil si Mang Doro. Sino? Apoyra. Sa pagkakarinig ng pangalang iyon, agad pinatawag ni Lando si Amara. Sa kanilang dambana ng mutya, hinawakan ni Amara ang liwanag ng bato at nagdasal. Ilang sandali pa'y napuno ng hangin ang paligid, at sa gitna ng bilog na liwanag, lumitaw ang isang espiritong babae. May mga pakpak na yari sa ulap at mata ng ulilang langit. Ako si Aloaya, diwa ng hangin. Nakatali ako sa mutya ng diwa at nagbabantay sa balanse ng hangin at apoy. Ang apoyra na binanggit ng matanda ay isang dating diwata ng init, tagapagbantay ng apoy sa pusod ng bundok. Ngunit noong dumami ang kasakiman ng tao, pagputol ng kagubatan, pagmimina ng walang habas, nagising siya. At sa kanyang pagkagising, napuno siya ng puot. Kung hindi ninyo siya mapatigil, susunugin niya hindi lang ang bundok, kundi ang hangin, ang tubig, at ang inyo mismong mundo. Nangamba si Lando. Hindi pa man lubos na gumagaling ang sugat sa kanilang karagatan, may panibagong panganib na naman. Ngunit si Amara ay tumayo, hawak ang kanyang bagong anyo. Tao man siya ngayon, dala pa rin niya ang kakayahan ng sirena at tagapagbantay ng dagat. Lando, kailangan nating puntahan ang bundok ng Banog. Kung kailangan muling harapin ang poot ng kalikasan, dapat tayong maging tinig ng kapayapaan. Muling hinugot ni Lando ang sibat ng balyena, ngunit napansin niyang ang dulo nito ay tila may apoy na umuusbong, isang senyales. Nabubuhay muli ang kapangyarihan ng sibat, ngunit sa pagkakataong ito may halong apoy. Agad silang naghanda para sa paglalakbay. Sumama sa kanila si Mang Doro bilang gabay, at ilang kabataan ng baryo na nais ring matuto sa ilalim ni Lando. Pagdating nila sa paanan ng bundok, agad nilang naramdaman ang kakaibang init. Ang mga puno ay patay na at ang lupa ay bitak-bitak. Sa di kalayuan, isang nilalang na tila nasusunog habang lumalakad ay lumitaw. Ito ay hindi lubusang tao, hindi lubusang espiritu. Sa katawan nito ay may mga sanga ng nagbabagang kahoy at sa mukha ay walang bibig kundi apoy. Kayong mga tao, hindi pa ba sapat ang sinira ninyo? Pati ba ang kalikasan ng bundok ay gusto nyo ring wasakin? Hindi kami kaaway, Apoyra, sigaw ni Lando. Masyado nang huli. Sa isang iglap, bumuka ang lupa at mula roon ay lumabas ang mga nilalang ng usok at apoy. Hindi halimaw kundi mga espiritong sinaktan ng tao sa loob ng maraming taon. At sa gitna ng kaguluhan, si Apoyra ay lumipad pa itaas, tanga ng apoy ng pagkawasak. Sa itaas ng bundok ng Banog, habang pinalilibutan ng usok at baga ang himpapawid, humarap si Lando kay Apoyra, ang dating diwa ng apoy na ngayoy nilamon ng puot. Sa kanyang likuran, si Amara ay nakaluhod sa lupa, nakadampi ang palad sa tuyot na damo, umaawit ng dasal para sa paghilom ng kalikasan. Huwag mong hayaang matalo ng galit ang diwang minsang nagmahal sa mundo, Apoyra, sigaw ni Amara. Ngunit sumigaw si Apoyra at sa kanyang bawat salita ay lumalabas ang apoy sa kalangitan. Nasaan ang pagmamahal ng mundo noong tinaga ninyo ang mga punong aking pinangalagaan? Nasaan ang respeto noong sinira ninyo ang mga sapa, ang bukal, ang mga nilalang sa lupa? Ako ay naging tahimik, mapagtiis.
Ngunit ako'y ginising ng inyong kasalanan." Hindi sumagot si Lando. Sa halip, lumapit siya sa puso ng bundok, kung saan ang pinagmumulan ng apoy ay bumubuga mula sa bitak ng lupa. Sa kanyang kamay ay ang sibat ng balyena, na ngayon may apoy na dumadaloy sa dulo nito, ang nagkakaisang lakas ng tubig at apoy. "Apoyra, kung kailangan kong magbuwis ng buhay upang iligtas ang kalikasan mula sa galit mo, handa akong harapin ka." Sa unang salpok ng kanilang lakas, ang buong bundok ay yumanig. Si Apoyra ay bumuga ng dambuhalang apoy mula sa kanyang palad, ngunit sinalubong ito ng sibat ni Lando na bumalot sa tubig ng mutya at apoy mula sa bitak ng lupa. Nagtagpo ang kanilang kapangyarihan. Isang halimuyak ng singaw, liwanag at usok ang bumalot sa lahat. "Lando, huwag mong kalimutan, hindi ka nag-iisa!" Sigaw ni Amara mula sa likod. At biglang bumalot paligid si Alwaya, ang diwa ng hangin, sa anyo ng ulap at kidlat. Mula sa itaas ay dumaloy ang malamig na hangin na parang pumapawi sa galit ni Apoyra. Ang tunay na diwa ng kalikasan ay balanse. Kapag sobra ang isa, wasak ang mundo. Sambit ng diwa ng hangin. Sa huling tagpo, muling sumugod si Apoyra kay Lando. Ngunit sa halip na umatras, ibinaba ni Lando ang kanyang sibat. Lumapit siya, hubad sa galit, puno ng pag-unawa. "Kung kailangan mong sunugin ako upang mapawi ang galit mo, gawin mo. Ngunit huwag mong sunugin ang pag-asa." Natigilan si Apoyra. Sa unang pagkakataon, sa kanyang mga matang parang baga, lumabas ang luha. "Wala akong narinig na paghingi ng tawad sa loob ng 100 taon, hanggang ngayon." At doon, ang apoy na bumabalot sa kanya ay unti-unting humina. Mula sa kanyang katawan ay umusbong ang apoy na bughaw, ang kulay ng pagpapatawad. Unti-unting bumalik sa anyong espiritu si Apoyra. Wala na ang galit, tanging init ng pagmamahal sa kalikasan. Mula sa pinagtagpong lakas ni Lando, Amara at Apoyra, sumilang ang isang mahiwagang agimat, isang kwintas na may batong hugis patubig na may liyab sa loob. Ang batong iyon ay kumakatawan sa apoy at tubig. Magkasalungat na puwersa, ngunit sa tamang puso ay pwedeng magkaisa. Ipinasa ni Apoyra ang agimat kay Lando. Iyan ang tatak ng bagong tagapagbantay ng balanse. Gamitin mo ito hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa paalala. Pagbalik ni Lando at Amara, sinalubong sila ng buong baryo. Sa paligid, ang mga dating tuyot na puno ay muling tumubo. Ang mga kabundukan ay nabalutan ng hamog at sariwang hangin. Ang mga ibon ay nagbalikan. Ang mga hayop ay bumalik sa gubat. Isang dambanang yari sa puting bato at asul na koral ang itinayo sa gitna ng baryo, ang templo ng balanse. Doon inilagay ang simbolo ng apoy tubig, at ang kwento ni Lando, Amara at Apoyra ay isinulat sa mga dahon ng banaba at iniukit sa mga piraso ng kahoy. Si Lando ay tinawag na bantay ng apoy at tubig, hindi bilang hari, kundi bilang gabay. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa tabi ng dagat, lumapit si Amara at umupo sa tabi niya. "Tingin mo ba magtatapos na ang mga pagsubok natin?" Ngumiti si Lando. "Hindi, pero natutunan ko na basta't may puso, respeto sa kalikasan at pananalig sa kabutihan, kahit anong unos kaya nating lampasan." At sa likod ng kanilang tanawin, ang buwan ay sumikat ng buong buo, ang alon ay payapa at ang bundok ng banog ay may liwanag sa tuktok. Paalala na sa pagitan ng apoy at tubig, laging may pagkakataon para sa pagkakaisa. Wakas,